Magandang araw or gabi sa ating pong mga kabayan, saan po kayo nandoon. Meron po akong good news, magandang balita para sa inyong lahat, especially sa mga Marcos supporters, loyalists at followers at marami pang mga nagmamahal at magmamahal kay President-elect Bongbong Marcos at ang kanyang papasok na administration. Alam niyo kung bakit? Malaking grupo po ng mga negosyante sa ating bansa ang humahanga sa composition sa ngayon ng mga cabinet position o gabinete ni President-elect Bongbong Marcos. Pero siyempre, bago natin talakayin ito, muli, akin pong hinihiling sa inyo na kayo po ay mag-subscribe, mag-follow dito po sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Click ang notification bell para updated po kayo. Paki-follow na rin po. At like and share ng mga video ito sa ating mga kabayan dito at sa abroad. Okay, kaya po ito ay maganda dahil alam po nyo, pag nagsimula ang Marcos administration sa June 30, ay talaga ho maraming dapat gawin sa taas ng expectation ng taong bayan sa pagbabago at pagkakaisa ng bansang ito. Lalo tigit nakakabalik at babalik sa kapangyarihan ng mga Marcos. At ang isang magandang balita, kaya kasabi ko magandang balita, dahil itong grupong ito nung araw ay naging problema ng mga Marcos. At itong grupong ito ay identify na sabihin nating sumusuporta sa mga Liberal Party or mga kandidato ng oposisyon kalaban ni Marcos nung mga nakaraang araw at nakaraang dekada pa. Ano ha? Ang tinutukoy ko ay ang Makati Business Club. Okay? Ito ay napakalaking grupo po ng mga negosyante sa ating bansa. Okay? At ayon po kay Mr. Coco Alcuaz, Executive Director ng MBC, Makati Business Club, ang composition or yung napili ng mga economic manager ni President-elect Bongbong Marcos ay malakas, may karanasan at malawak ang magagawa para sa magandang ekonomiya at ng ating gobyerno. Napakaganda po nito. Alam niyo, sinasabi po ni Mr. Alcuaz ay ito hong pagpili ni President Marcos kay Governor Benjamin or Ben Diokno. Bangko Sentral Governor, pero ginawa niya, inopera niya na maging Finance Secretary at tinanggap nga po. Malawak ang karanasan nito dahil ito po ay professor, ekonomista, dating DBM Secretary, tapos ngayon Bangko Sentral Governor at ngayon ay magiging Finance Department na siya hong maglilid tungkol sa pagpapaikot ng ekonomiya ng ating susunod na administration. Pagkatapos, yung isa po sa mga opisyalis ng Bangko Sentral na si Felipe Medalla ay siya naman pong papalit dyan sa Bangko Sentral as Governor. So, yung palang dalawang yan, malakas na. At nasundan pa nga po ng dating NEDA Director General na ngayon magiging Director General ulit ng NEDA, si Arsenio Balisacan. Okay? Nasundan pa ito ni Fred Pascua, Presidente ng Management Association. Okay? At dating Presidente ng UP. So itong Finance Department, Bangko Sentral ng Pilipinas, NEDA Director General at Department of Trade and Industry, ito po ang ikinatutuwa ng mga malalaking negosyante dito sa ating bansa o mas kilala ng Makati Business Club. Kaya po magandang balita ito para sa mga followers ni Marcos dahil hindi na ho mamumblema si President-elect Marcos na kumbinsihin pa itong mga negosyante na siya isuportahan para sa magandang gobyerno at magandang ekonomiya. Dito pa lang ho sa paglalatag ng mga membro ng gabinete, nakita na ng mga negosyante na ang laki ng potensyal, ang laki ng pag-asa sa makarecover sa ekonomiya ng bansa at magtuloy-tuloy dahil kilala nila ang kalidad nitong mga nabanggit kong personalidad na naunang pinili bilang mga economic managers. Isa na lang ang kulang. Kasi member ng economic managers yung magiging secretary ng Department of Budget and Management. Okay? So, kaya maganda ito. Isang issue pa, o puntong may related sa isyong ito, kaya maganda rin, alam naman natin nga nung araw pa, parang pinagdududahan kung wala man deklarasyon ang Makati Business Club, ang paniniwala ng maraming sektor, kahit pangkaraniwang tao,
ay parang kalaban ng mga Marcos ang mga negosyante. Dahil nga doon sa naging record ng mga Marcos, 3 dekada o 4 na dekada na ang nakakalipas. Sa paniniwala nila at sinuportahan ng mga negosyante yung mga Liberal Party na akala nila sa makakapagtimon ng magandang ekonomiya ng ating bansa. Pero hindi rin po talaga ganun eh. At ngayon po na after election na sinuportahan ng majority president at majority vice president elect, ay nakita ng business community na ito ang tamang pagkakataon. At sa napakaagang panahon, halos 1 linggo pa lang, na binubuo ang membro ng gabinete, ayan na, nagdeklara na ang Makati Business Club. Hindi ko sinasabing ang Makati Business Club ang silalang negosyante sa ating bansa. Napakarami po. May mga Binondo, na mga negosyante, taga Binondo, kung taga saan lugar sa Metro Manila, at mga probinsya. Kaya lang identify sa aking paniniwala at pagsusuri na malaking grupo ang MBC, Makati Business Club. So, yan ang may hawak ng mga telecommunication business, power business, okay, mga banking, BPO business, business sa elektrisidad, business sa mga infrastructure project. Nandyan ho ang malaking negosyante. Mga mall at real estate business, karamihan ay member nila. Kaya napakalaki po niya. At dahil dyan, kaya positibo, maaaring sa magiging relasyon ng Marcos administration sa business community ay pwedeng madagdagan ng malaki or madoble ang mga binabayarang buwis at kikitaing buwis ng ating pamahalaan sa mga business, sa mga negosyo. Ito'y pinag-uusapan dahil malaki ang perang pangangailangan ng susunod na administration sa dami ng gastusin at mga bayarin. Kakaunti ang pera at mahina ang ekonomiya dahil ng pandemya, COVID-19. So ang proposal ng iba ay panibagong buwis. So mukhang hindi naman kontento si President Marcos na patawan ng buwis ang taong bayan dahil mamamayan at kanyang taga-suporta ang tatamaan. So itong pakikipagrelasyon ng business community, ito yung pwedeng balingan o pwedeng panghugutan. Hikayatin ng mga negosyante na mag-improve ang kailang binabayarang buwis, tulungan na lalong lumaki ang ekonomiya para magkaroon ng pera, magkaroon ng trabaho ang tao at makakalap na maraming buwis ang ating pamahalaan. So ang ganda nito. Well, kung hindi po nyo mag-aanong nakuha, ang ibig sabihin ko rito ay akin ho ipinapaliwanag ng mas mababang usapin sa pagpapaliwanag tungkol dito. Alam nyo, pag ang business community ay naging kakampi ng ating Pangulo o ng ating gobyerno, yung tandem ng business group at ng gobyerno, napakaganda po niyan. Dahil magtutulungan sila, parehong lalago. Lalago ang business, foreign and local business. Lalago rin sa koleksyon at gaganda ang policy ng gobyerno. Kaya mahalaga yon. Tayo namang mga mamamayan, simpleng mamamayan, makikinabang yan tayo sa kikitain buwis at kikitain ng pamahalaan sa maraming business na papasok at mananatili dito sa ating bansa. Yun po yung positibo para maintindihan nyo mabuti. Samahan po ninyo ako lahat ng aspeto sa business at kung ano-ano pa dyan, sa hanay ng mga manggagawa, simpleng mga mamayang Pilipino, ating babantayan. Tulong-tulong tayo na ating suportahan ang Marcos administration na magsisimula 1 buwan na lang. Sa loob ng 6 na taon, maraming pagsubok, pero magtatagumpay ito. Ngayon pa lang nakikita natin kung magkakaisa tuloy-tuloy ang mga Pilipino. Taas noo bilang Pilipino, hindi ba? Salamat po. God bless.